Salim Bartolome, Benjamin Nerland III, Ola Rentes Anastasio and family, Dr. Aliana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Hans Marian and Jasmine Rivera, Dean Mark Angeles, Nicole Alejo and family, at Eliza Santiago and family, Francis Gian Bernardo, at Mark Justin Digdigan. Para sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Ronald Concepcion, Efren Ramos, Raymond Marquez, Teodoro Cruz Jr., Nolisita Carpio, Sebastian Errol Carpio, at Florentina Caling. At para sa pagkakaroon ng supling, nina Mervyn ni Marie Cris Carpio, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Dean Mark and Janine Manalaysay, Gino and Reggie Marquez, Leon and Elaine Chua, Aladine and Lorna Roque, Alvin and Kat Santiago, Alan and Catherine Fernandez, at para sa kaluluwa ni Reverend Father Roberto Lunod, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco and Petra, Ernesto and Emiliana, Alfredo and Epifania, Delphine and Feliza, Salustiano and Maria Purisima, Francisco and Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Dioncia, Aliu, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Sinon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edilberto and Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Yanzures, Pascual Natividad Capiral, Erlin Capiral, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Buabhuat, Ethel Diocampo, Rodrigo and Concepcion Diocampo, Carlos Steven Cruz, Chanel Bernice Cruz, Teodoro Cruz Sr., Bianca Marie Cruz, Maria Cecilia Comia, Cecilia Roque Jesus Flores, Siltila Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Rinaldo Avendaño, Florence Sanay de Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe Leonor Ripamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Roberto Silverio Sr., Paquito Rivera, Dr. Joel Gutierrez, Carolina Modesto, Celerino and Remedios Agustin, Rafael Capiral, Galo and Veronica Espinosa, Pepito and Leti Agustin, Herminio Marcelo, Al Mercy Manahan and family, Bonifacio Solis, Silanda Berges, Ramil de los Santos, Veronica Torres, Josefina Torres, Antonio Lumang, Herminio Lumang, Feliza Lumang, Clarita Cruz, Jose Leonardo, para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng simbahan at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magsitayo ang lahat. Saan man manahan, Diyos ay naroon. Walang alin
saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kaniya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kaniyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Noong gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang
hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa sa malulungkot na tagpo sa buhay ni Jesus ay ang sanaysay sa ating napakinggan na Ebanghelyo ngayong Miyerkules Santo, na kung saan isa sa kanyang mga alagad ang nagkanulo sa kanya. Masakit sapagkat hindi na sila iba sa kanya. Itinuring niya silang kanyang mga kaibigan at kapatid. Para sa marami sa atin, ang huli nating inaasahan na gagawa ng hindi maganda sa atin ay ang ating mga pinagkakatiwalaan, ang ating sariling pamilya at matalik na kaibigan. Sa kanila tayo humihinga at kumukuha ng lakas. Sa kanila nga natin ipinagkakatiwala ang ating mga sarili. Sa kanila umaasa tayo na hindi tayo ilalagay sa alanganin. Subalit hindi gayon ang nangyari. Si Judas ay naghudas. Sa ganitong karanasan, ang tanong ng marami sa atin, bakit niya nagawa ito? Bakit nga ba? Oo nga't hindi mga perpekto ang tinawag ng mga alagad ng Panginoon, ngunit hindi sila napili dahil sila ay maayos. Ang pagtawag sa kanila ni Jesus ay isang pagkakataon na pinagkakaloob upang mabago at maging instrumento ng kaligtasan. Ang iba ay mga mangingisda na inanyayahan na mamalakaya, hindi na ng mga isda, bagkos ng tao. At ang iba naman ay makasalanan na katulad din ni Judas, si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Ang pagmamahal ni Jesus sa kanila ay sana nagkaroon ng puwang sa kanilang puso. Ngunit ang puso ni Judas ay tila ba hindi naging bukas sa pagpapalang ito ng Panginoon. Bilang siyang naghahawak ng pananalapi ng pangkat, madalas siyang mag-umit. Minsan din niyang ipinamalas ang kanyang katakawan sa salapi. Nung minsan may isang babae ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paan ng ating Panginoon. Isang pag-aaksaya. Ito ang nasa loob ni Judas. Kung kaya't iminungkahin niya na sana'y ipinagbili na lang ang mamahaling pabango para may maibigay sa mahihirap. Subalit ito ay palabas lamang sapagkat ang totoong nais niya ay nakawin ang salaping mapagbibilhan nito. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 13, verse 2, noong huling hapunan, sinasabi na naisilid na ng dyablo sa puso ni Judas ang pagkakanulo kay Jesus. Ngunit ang pagiging niyang matakaw sa kayamanan ang siyang dahilan upang siyang magamit ng demonyo. Sa puso ng tao nagsisimula ang kasamaan. Subalit ang karanasan ng pagkakanulo ay hindi lamang natin nararanasan sa ating pamilya at mga matatalik na kaibigan. Ito rin ay isang masakit na katotohanan na ating nararanasan mula sa mga taong ating inilagay sa kapangyarihan. May ibang sa halip na maglingkod ay walang ibang inisip kundi kung paanong pagnakawan ang kaban ng ating bayan. Ang pagnanakaw minsan ay ikinukubli sa mga proyekto na tila ba ang datingan ay para sa mga taong bayan. Subalit nalalantad ang nakagugulantang na katotohanan sa mga ampaw na proyekto at drawing na pangako. Ang tanong, bakit nga kaya nangyari ang mga bagay na ito? Ito ay dahil sa kawalan
ng integridad. Sa kawalan ng integridad, ang tao ay madaling masilaw at mabulag sa huwad na kasiyahan. Katulad ng ipinagpalit ni Judas ang pakikipagkaibigan ni Jesus sa 30 pirasong pilak. Bagamat sinasabi natin ito, lahat naman tayo merong share ng pagiging Judas. Ang mabuhay na may integridad ay nakaugat sa ating mga pagpapahalaga. How we value things. Ito rin ay may kaugnayan sa ating kakayanang manindigan sa kung ano ang tama laban sa mali. Ang sumalungat sa agos na tinatawag na SOP o sumabay na lamang sapagkat ito na ang kalakaran. Ito rin ay may kinalalaman sa ating pagpapakatotoo at hindi pakitang tao lamang. Sa seremonya ng Tenebre na gagawin pagkatapos ng misa, bago magprosesyon, ay unti-unting papatayin ng mga ilaw na nagpapaalaala ng pagkadakip kay Jesus. Ito rin ay nagpapakita ng sandaling paghahari ng dilim. Subalit, ito ay pansamantala lamang sapagkat kahit kailan ay hindi magagapi ng anumang pagtataksil at pagkakanulo ang liwanag ni Jesus. Sa harap ng matinding paghihirap, nanatiling tapat si Jesus. Masisira ang maganda niyang mukha at makinis na balat. Subalit kahit kailanman, hindi siya sisira sa kanyang pagmamahal sa atin. Ganito ang taong may integridad. Hindi sumisira sa pangako at hindi naninira. Magsitayo po ang lahat. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapangligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating pong itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan na Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Diyos na makapang, napupuno ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Sinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginda ni Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal, maraming salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mo kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Aming makasalan. Saan kami susunod? Dahas laging kapitan. Ikaw po ng hantungan. Uusig sa limang katarungan.
Siyempre, magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, alalahanin natin ang misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa sangkatauhan si Jesucristo ang aming manunubos bilang halimbawa ng pagpapakababa. Tinupad niya ang iyong kalooban nang siya'y magkatawang tao at ialay ang kanyang buhay sa krus. Tulungan mo kaming maging tunay na tagapagpatotoo sa mga tao sa aming pagsunod sa kanyang pagpapakasakit at pag-aalay ng buhay hanggang makamit din namin ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang mag-away, magbaka ang lahat. Mabagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong, taglay na kamandag. Sa mga masama, iligtas, iligtas ako, Panginoon, sa mga marahas, na ang nilalayon ako ay ibagsak. Yaong mga hambog ang gusto sa akin, Biguin agad. ang mga kaaway huwag pagtagumpayin. Pagdusahin sila sa banta sa akin. Lagpakan mo sila ng apoy na baga. Itapon sa hukay ng di makaalsa. At ang mga taong nang uupasala, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa. Ang marahas na may bayaang mapuksa. Batid ko, Panginoon, iyong papanigan, ang mga mahirap upang Manalangin tayo upang pagpapakasakit ng Kristo ay maging ating tagumpay. Amang makapangyarihan, ibinigay mo ang iyong anak sa kamay ng mga makasalanan. Ipahintulot mong siya ay mapako sa krus upang kamatayan ng matuwid ay magpabanal sa mga makasalanan. Linisin mo kami sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo at ihatid kami sa kanyang pagkabuhay. Sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay papatayin ang unang kandila. Magsiupo ang lahat. Ang aking mga panalangin tulad ng insenso, nakataas sa mga kamay sa paghahandog sa gabing ito. Sa iyo, O Panginoon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin.
Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog ko sa iyo. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso, sa gawang masama ay maghumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa lilo, sa handaan nila'y nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig ang mabuting tao, pwedeng magparusa't pagwikaan ako. Ngunit ang masama ay hindi ko ibig, na ang aking ulo'y busan niya ng langis. Pagkat ang dalangin at lagi kong hibig, ay laban sa gawa niyang malulupit. Kung sila'y bumagsak, tuloy na hatulan, maniwala na ang mga nilalang, na ang salita mo ay katotohanan, tulad ng panggatong na pira-piraso, sa pinaglibingay kakalat ang buto. Di ako hihinto niya ring pananalig, ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot buhay ko'y mapatid sa mga patibong ng taong balakyot. Ingatan mo ako, ilayo mong lubos. Iyong pabayaang sila ang mahulog, samantalang ako'y ligtas mong kinupkob. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Manalangin tayo para tayo maligtas sa pagkabilanggo sa kamatayan. Amang mapagmahal, sa gabi ng buhay ng iyong bugtong na anak, ang aming manunubos, ang kanyang mga kamay sa krus at tumingala sa langit upang manalangin. Dinggin ang aming panambitan at iligtas kami sa kuko ng kamatayan sa pamamagitan ng kamahal-mahalang dugo ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay papatayin ng ikalawang kandila. Magsiupo ang lahat. Panginoon, ikaw ang aking kanlungan sa daigdig ng mga buhay. Ako ay humihingi ng tulong sa Diyos. Ako ay dumaing sa Kanya'y lumuhog. Ang aking dinanay lahat kong hinaing, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin na lalaman niya sa landas na aking pinagdaraanan. May handang patibong ang aking kaaway, sa aking paligid nang ako'y lumingon. Wala ni isa man akong makatulong, wala kahit isa na magsasanggalang, ni magmamalasakit na kahit sino man. Ako ay humibig kay Panginoon dumaing, sa tagapagligtas ako'y dumalangin, pagkat siya lamang ang lunas sa akin. Dinggin ang ibig ko, ako ay tulungan, pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway, na mas malakas ang mga katawan. Sa suliranin ko ako ay hanguin, at ang pangalan mo'y aking pupurihin. Sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin, sa kabutihan mong ginawa sa akin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Sa iyong dakilang balakin, tinanggap ng iyong anak ang kanyang krus upang iligtas kami sa kamatayan. Dagdagan mo ang aming pananalig sa kapangyarihan ng krus ni Kristo at palakasin ang aming pag-asa sa buhay na kanyang ipinangako sa pamamagitan din niya na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay papatayin ang ikatlong kandila.
Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Ulilang-ulila ang lungsod na dating matao, dating bantog sa buong daigdig, ngunit ngayoy tulad ng balo. Dating pangunahing lungsod, ngunit ngayon ay alipin. Buong kapaitan siyang umiiyak sa magdamag. Ang mga matay laging luhaan. Lumayo na ang lahat at walang natira, kahit isa upang umaliw sa kanya. Ang dati niyang kaibigan, ngayon ay mga kaaway. Ang mga tagahuday nabihag at dumanas ng kalungkutan at paglilingkod na mabigat. Sa pananahan nila sa gitna ng mga bansay, hindi man lamang sila makapagpahinga. Napapaligiran sila ng mga kaaway, walang paraan para makatakas. Malungkot ang mga landas patungong Jerusalem, pagkat wala nang dumadalo sa kanyang mga takdang kapistahan. Wala nang nagdaraan sa kanyang mga pintuang bayan. Dumarating at bumubuntong hininga ang kanyang mga saserdote. Pinagmamalupitan ang mga dalagang mga awit sa templo. Napakapait ng sinapit niya. Naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Pinapaghirapan siya ni Yahweh dahil sa marami niyang pagsalansang. Wala na ang kanyang mga anak. Sila'y dinalang bihag ng kaaway. Naparam na ang karangyaan ng Jerusalem. Ang kanyang mga pinunoy parang mga using, di makasumpong ng pastulan. Nanghihina na sila sa pag-iwas sa mga humahabol sa kanila. Ngayon ang mga taga-Jerusalem ay nasa panahon ng pagdadalamhati at pagkala. Nagugunita nila ang maliligayang araw na nagdaan. Nang mahulog sila sa kamay ng kaaway, ay walang sinumang tumulong sa kanila. Nang sila'y bumagsak, hinuya sila ng mga sumakop sa kanila. Mabigat ang nagawang kasalanan ng Jerusalem, kaya't siya'y naging marumi. Itinatakwil na siya ng mga pumupuri noon sa kanya. Dahil sa tinamo niyang kahihiyan, wala siyang magawa, kundi ang managhoy at takpan ang kanyang muka. Ang kanyang karumihan ay di maikakaila, at hindi niya alintana ang kanyang kalagayan. Malagim ang kanyang pagbagsak, at wala man lamang umaliw sa kanya. Matagumpay ang kanyang mga kaaway, at siya'y lumuhog kay Yahweh. Sinasamsam ng mga kaaway ang lahat niyang kayamanan. Nakita niyang pumasok sa templo ng mga hentil. Ang mga hentil na pinagbabawal pumasok doon. Dumarating ang lahat ng kanyang mamamayan sa paghahanap ng pagkain. Pinagpapalit nila ng pagkain ang kanilang mga kayamanan para lamang mabuhay. Yahweh, tunghayan mo kami. Mahabag ka sa aming kalagayan, sabi nila. Mga nagdaraan, masdan ninyo ako. May naranasan na ba kayong hirap na gaya ng pinadalas sa akin bilang parusa ni Yahweh dahil sa kanyang matinding poot? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod ang lahat. Paningin nating ituon
sa Panginoong Jesus na siyang nagbigay at nagpaging ganap sa ating pananampalataya. Paningin natin tuon sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay at nagpaging ganap sa ating pananampalataya. Sa kaluwalhati ang kanyang nakamtan, ng kamay niya'y iunat sa krus. Siyang nagbigay at nagpaging ganap sa ating pananampalataya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paningin natin itoon sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay at nagpaging ganap sa ating pananampalataya. Ngayon ay papatay ng ikaapat na kandila. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinataboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong. Hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap. At kahit saan ako bumaling, ay may pader na nakahalang. O Yahweh, tinawag ko ang iyong pangalan, nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ang aking samo. Huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Nilapitan mo ako nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod ang lahat. Bagamat siyang bugtong na anak, si Jesus ay natutong sumunod dahil siya'y nagpakasakit. Bagamat siya ang buktong na anak, si Jesus ay natutong sumunod dahil siya ay nagpakasakit. Para sa lahat ng sumusunod sa Kanya, naging bukal siya ng kaligtasan. Si Jesus ay sumunod kahit nasa pagpapakasakit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Bagamat siya ang buktong na anak, si Jesus ay natutong sumunod dahil siya ay nagpakasakit. Ngayon ay papatay ng ikalimang kandila. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy, na para mangkagalakan sa aming puso, ang aming pagsasaya ay naging pagdadalamhati. Walang nalalabi sa aming ipinagmamalaki. Tayo'y nagkasala at ngayoy nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin, pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Siyon. Mga asong gubat na lamang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang haring magpakailanman, nananatili sa lahat ng saninlahi ang iyong luklukan. Kay tagal mo kaming pinabayaan, kailan mo kami aalalahanin muli? Ibalik mo kami sa dating kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na ba talaga ang galit mo sa amin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Paningin nating ituon kay Jesus, ang dakilang pari na ating sinasampalatayanan. Paningin natin itoon kay Jesus, ang dakilang pari na ating sinasampalatayanan. Siya ang takbuhan ng mga nahihirapan. Ang dakilang pari na ating sinasampalatayanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paningin natin itoon kay Jesus, ang dakilang pari na ating sinasampalatayanan. Ngayon ay papatayin ng ika-anim na kandila. Hindi niya sinagip ang kanyang anak, bagkos ibinigay para sa ating lahat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga hari mula sa kanilang trono, Sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay papati ng ikapitong kandila. Masunurin ka hanggang kamatayan, kamatayan sa krus. Kaawaan mo kami. Naparito ka upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Kaawaan mo kami. Sa iyo natatagpuan namin ang buhay sa pamamagitan